Welcome to Republic Act 9160 or also known as Anti-Money Laundering Act of 2001 or mas kilala sa tawag na AMLA. Aside from promoting awareness, knowledge of rules and regulations of AMLA, ang mas mahalagang objective sa pagkakondak ng training na ito ay para ipaalam sa inyo ang tungkulin natin sa ilalim ng batas at ang mga penalties na maaari mong harapin kapag nagkaroon ka ng violations sa batas na ito. Hep hep hep, huwag ka muna matakot. Kaya nga natin ginagawa ang training na ito ay para makaiwas tayo sa violations at penalties. Remember, what you don't know can hurt you because ignorance of the law excuses no one. Ano nga ba ang Anti-Money Laundering Act? Ang Republic Act of 9160 o ang Anti-Money Laundering Act of 2001 or AMLA for short ay isang batas na nagde-define sa crime of money laundering at nagsasaad ng mga penalties sa sinumang mapapatunayang lumabag sa batas na ito. Pero teka muna, ano nga bang ibig sabihin ng money laundering? Ang money laundering ay isang krimen na kung saan ang anumang pera o ang tinatawag na dirty money at ang pag-aari na nakuha sa unlawful activities ay tinatransact o sinusubukang itransact para magmukha itong galing sa isang legitimate source. Kaya nga siguro ginagamit ang salitang laundering ay dahil parang nilalabhan o hinuhugasan ang maruming pera para magmukha itong malinis. Sa ilalim ng AMLA, binubuo ang Anti-Money Laundering Council or AMLC bilang tagapagpatupad ng batas. Pinamumunuan ng AMLC ang sumusunod: ang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na siyang tumatayong chairman, ang chairman ng Security and Exchange Commission at ang Insurance Commissioner. Sila lamang ang may authority na mag-imbestiga at mag-inquire sa bank deposit at mag-freeze ng mga investments na nasasangkot sa money laundering. Heto ang 34 unlawful activities na nakalista sa AMLA. Relax ka lang, hindi mo naman kailangan i-memorize yan dahil hindi naman ikaw ang mag-iimbestiga. Binibigyan lamang kita ng idea kung ano-ano ang unlawful activities na sakop ng AMLA. Kung ang involved na kaso ay may kinalaman sa kidnap for ransom, drug trafficking, hijacking, destructive arson at murder, kasama ang mga gawain ng mga terrorists, hindi na kailangan ng AMLC or court order para mag-inquire ng tungkol sa nasabing bank account or investment. Ngayong alam na natin kung saan nanggagaling ang maruming pera o yung tinatawag na dirty money, pag-usapan naman natin ngayon kung paano isinasagawa ang paglilinis o ang paglo-launder ng pera. May 3 stages ang money laundering: placement, layering, at integration. The following are the stages used by money launderers to launder funds. Placement. Placement is the first stage where the illegal funds are placed in the financial system, either directly or indirectly. During placement, illicit funds are placed into the legitimate financial system. The illicit funds may be present in 2 different forms. First, the illicit funds can already exist in the form of currency. Secondly, illicit cash can also exist in digital currency, which is then used to purchase other digital assets such as cryptocurrencies. Either way, the placement stage establishes that a criminal has funds and money. Layering is the second stage, also known as the hiding stage.
It is where a series of accounts are used to transfer funds or assets from one account to another account. Very complex layers of transactions are created to disguise the trail and origin of funds. In this stage, the criminal facilitates transactions to disguise the illegal origin of the funds. Integration is the third stage, where the illegal funds are utilized to purchase different assets, or the funds are invested in a legitimate enterprise to convert the black money into white. Isa-isahin nga nating alamin ang ating responsibilidad sa ilalim ng AMLA. Ang pangunahing responsibilidad ay kilalanin ang mga customer. Ang mas popular na term para dito ay Know Your Customer or KYC. Paano mo ito gagawin? Super dali lang. Ang pinaka-importante ay ma-establish mo ang totoong identity ng iyong customer. You can do this by following these easy steps. Step 1, face-to-face at personal interview sa customer. Step 2, gathering of KYC information. And Step 3, submission ng valid ID. The following are the list of valid IDs. For foreign nationals, kailangan i-present ang original passport or alien certificate of registration. In case ang ID card or document ay walang picture ni customer or authorized signatories ng corporation or judicial entity, o kapag ang kopya ng photo or ID document ay malabo o hindi ma-recognize ang mukha ng customer or signatory, maaring gumamit ng sariling technology or system para makapture ang mas malinaw na photo or picture ni customer or ng authorized signatory. Kailangan i-present ng customer ang kanyang valid ID para ma-check ang authenticity nito versus the photocopy ng document. Tandaan, kinakailangan na i-present ni customer ang kanyang valid ID. Bukod sa valid ID, ay required ka rin kumuha ng mga sumusunod na information at document na kailangan mong hingin mula sa iyong mga customer. For individual customers, these are: ang ikalawang responsibilidad bilang covered person ay record keeping and retention. Sa ilalim ng AMLA, kailangan mong itago ang customer identification records hanggang nag-e-exist ang account ni customer. Kailangan mong itago ang customer identification records after 5 years matapos mag-close ang account. And kailangan mo ring itago ang lahat ng records of transaction ni customer sa loob ng 5 taon mula sa date of transaction. Ang ikatlong responsibilidad bilang isang covered person ay reportorial duty. Sa ilalim ng AMLA, kailangan mong i-report sa AMLC ang lahat ng covered at suspicious transaction sa loob ng 5 working days from date of occurrence. Ano nga ba ang covered at suspicious transaction? Ang covered transaction o CTR ay isang transaction in cash or other equivalent monetary instrument na may halagang hihigit ng 500,000 pesos sa loob lamang ng 1 working day. Samantala, ang suspicious transaction o STR ay may transaction regardless of the amount involved na kung saan ang sumusunod na circumstances ay nag-i-exist.
Una, walang underlying trade or legal obligation, purpose or economic justification. Halimbawa, si customer ay madalas mag-cash in o magpadala sa ibang mga customers na walang lehitimong relasyon o koneksyon sa kanya. Pangalawa, hindi properly identified ang customer. Halimbawa, walang maipakita o maisubmit na valid ID si customer. Pangatlo, ang amount involved ay hindi katumbas or commensurate sa business or financial capacity ng customer. Halimbawa, ang isang customer ay isang rank and file or laborer lamang pero nagtatransact ng malalaking amount at hindi niya ma-define kung saan nanggagaling ang pondong ito. Pang-apat, ang transaction ng customer ay nag-a-appear na structured o sinadya para makaiwas na mai-report. Halimbawa, multiple transactions ang request ni customer. Minsan ay gumagamit siya ng iba-ibang number or nagpa-process siya ng cash-in or cash-out sa iba't ibang GCash account para mai-transact lamang ang malaking pera. Sa ilalim ng AMLA ay maaring may iba-ibang tao ang masasangkot at paparusahan ng money laundering crime. Una na dito ang mismong money launderer. Ang penalties na maaring ipataw sa money launderer ay pagkabilanggo mula 7 hanggang 14 na taon na pagkakakulong at multang 3 milyon, pero hindi lalagpas sa doble ng pera or property involved. Pangalawa, may kasalanan din sa ilalim ng batas ang tinatawag na facilitator o ang taong nakakaalam na nanggaling sa unlawful activities ang pera o pag-aari at siyang naging daan para ma-facilitate o maproseso ang unlawful activities. Sa ilalim ng AMLA ay pwede kang maparusahan bilang facilitator ng pagkakabilanggo ng 4 hanggang 7 taon at multang 1.5 million hanggang 3 million pesos. Pangatlo, may pananagutan din sa batas ang sinumang covered person na iaalaw ang customer na mag-open or mag-register ng account na may peking information, may multa ito na 200,000 pesos per customer. Pang-apat, may pananagutan din sa batas ang mga facilitator na hindi sumunod o hindi nag-comply sa pagkuha ng information or pag-KYC. May administrative offense at multa na hindi hihigit sa 100,000 pesos per account. At pag ang transaction ay nabibilang sa high risk, kailangan mong mag-perform ng enhanced due diligence. Example, pag politiko ang customer, kailangan mong mag-KYC, kumpletuhin ang information na required. Hingin ang additional information katulad ng list of companies na kung saan ang politiko ay isang stockholder, director, officer, o isang authorized signatory, list of bank ni customer at iba pang relevant information na available sa public katulad ng internet. May penalty na 200,000 pesos per customer kapag hindi sumunod. Ang facilitator na hindi nag-establish at nag-record ng totoong identity ng customer o ng representative ng customer base sa official document na ipinresenta ay may penalty na 300,000 pesos per customer. Panglima, may pananagutan sa batas ang sinumang hindi mag-maintain or magtago ng transaction record ng customer kasama ang customer's ID sa loob ng 5 taon. May penalty itong 200,000 pesos per customer. Ang breach of confidentiality provision na ito ay may kaparusahan ding pagkabilanggo mula 3 hanggang 8 taon at multang 500,000 pesos to 1 million pesos. May penalty ding 500,000 pesos per customer sa mga facilitator na tatangging makipag-cooperate sa AMLC kapag ito ay nag-i-inquire na or nag-i-examine ng record of transaction ng mga customer na iniimbestigahan. Paano naman ang tinatawag na malicious reporting?
ang mapapatunayang nagkasala ng malicious reporting or yung nag-report na sinadya para manakit or magpahamak ng isang tao or entity ay papatawan ng kaparusahang pagkabilanggo mula 6 na buwan hanggang 4 na taon at multang 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Tandaan, sa pagre-report ng covered at suspicious transaction, mahalaga ding tandaan na may confidentiality provision ang AMLA. Sa ilalim ng confidentiality provision na ito, mahigpit na ipinagbabawal sa nagre-report ng covered person na ipaalam sa kahit kanino man, maging sa tao, entity or media na may STR o CTR itong sinasubmit. Para sa mga frontliners, maaari niyong i-report ang anumang suspicious transaction sa inyong mga supervisors or managers. Ang ika-4 at huling responsibilidad natin bilang covered persons ay ang Annual AMLA Training or AT. Sinasaad sa responsibilidad na ito na lahat ng primary point of contacts, managers, officers at lahat ng empleyado, customer ay kailangang mag-undergo ng training. Initial training para sa mga bagong empleyado at taunang refresher training upang maisama ang mga pagbabago sa AMLA rules and regulations. Sa pagtatapos, ulitin nga natin ang mahalagang responsibilidad mo bilang isang covered person. Know your customer or KYC. Record keeping or RK. Reportorial duties or RD. Annual AMLA Training or AT. Congratulations! You have reached the end of this training module. This portion is brought to you by Solveo Well, saving lives. Solveo Barley Grass. Why Solveo? Because it is 100% pure and organic, a superfood, an FDA approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. Solveo Well, changing lives. Wow!